Isang mapagpalang araw po ng December 18 na po 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Opo, sa pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon, wala pa rin tayong minomonitor ngayon na kahit anong bagyo or low pressure area sa labas at sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong tatlong weather system na nagpapaulan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Meron na rin tayong inilabas o may inilabas na rin ng Pag-asa na panibagong Tropical Cyclone Threat Potential o posibleng bagyo bago or pagkatapos po ng Pasko. Alamin natin yan. Pero dito muna tayo sa ating forecast. Weather condition ngayong araw po ng Heso. Po sa area po ng Caraga, Davao Region, Scourgeon, Zamboanga, Peninsula, Palawan, Basilan at Tawi-Tawi ay makakaranas po yung mga lugar na yan ng maulap na kalangitan na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. So nagbabalik ngayon ang ITCC. Ang ITCC sa mga hindi nakakaalam, yan po yung salubungan ng hangin sa Northern and sa Southern Hemisphere. So nabubuo naman ang ITCC kapag gikaon. Sa Bicol Region po sa may Caraga, kasama po ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, ang mga lugar naman po na yan ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na merong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasi po or yung tinatawag po natin na easterly. So pag may easterly, may mga tansa din na mga localized thunderstorms. Dapat maging alerto tayo dyan. So ito wala tayong bagyo ha. Sabihin nyo may bagyo po tayo sa area pa rin ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Malalamig yung mga lugar na yan. Yan ang mga lugar naman na yan ay patuloy din makakaranas ng cloudy skies with light trains lalo na po sa hapon dahil po yan sa amihan or tinatawag din natin na northeast monsoon. So may mga impact yan. Kung sakaling magkaroon tayo ng moderate to heaving sa anong mga oras, may tansa pa rin ng pagbaba sa mababang lugar at landid po sa mga landslide-prone area. Ang amamihan naman mahinang mga ulan lamang yan. Medyo more on mas mga ambon-ambon lang. Pero pag sinabayan ng iba't ibang weather system, halos dumodoble tumriple ang epekto po ng north monsoon. So ito po sa Metro Manila naman po Ilocos, region na lalabing bahagi ng Celera. Administer po ng Central Luzon ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light trains. Dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Wala naman masyadong direktang epekto yan sa mga lugar na binanggit ko pero maging alerto at maging handa pa rin po tayo. Ang nalalabing bahagi naman po ng ating bansa dyan po sa Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy din pong maapektuhan ng easterlang malisang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. So dito na po tayo sa sinasabi ko na Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas po ng Pag-asa. Sa pinaka-latest na update sa pagitan po ng December 17 hanggang December 23, isang low-pressure area ang ating nakikita sa forecast or sa ating weather system. Pero nasa low chance category na maging isang ganap na bagyo o mahinang bagyo. Sa pagitan naman po ng December 24 hanggang sa December 30, na ito malapit na magbagong taon iyan ay meron tayong dalawang samahan ng panahon na nakikita, dalawang low-pressure area, pero parehas naman po itong nasa low chance category na maging tropical depression. So yung nasa bandang side natin, kung makikita po ninyo, yung LPA na yan ay nakikitang dumidire o lumalapit po o papalapit po tatama po dito sa may Eastern Visayas at ilang bahagi ng Eastern Mindanao. So kapag yan ay naging bagyo, tatawagin po yan bagyong Yasmin. So ang bagyong Yasem ang inaasahan pong magiging panghuling bagyo po bago po matapos ang taon ng 2025. And usually pag huling bagyo, nagkakaroon talaga ng mga epekto o senaryo na minsan nagiging malakas. Pero dahil mayroon tayong weather system, ngayon or advanced weather forecast system na ginagamit, nakikita agad natin kung magiging malakas. And sa forecast, nakikita po yan na hindi po magiging malakas na bagyo, bagamat low chance category na maging isang ganap na bagyo ito. Pero kapag naging bagyo naman, pasok pa rin ito sa tinatawag natin na tropical depression category o mahinang bagyo o yung sinasabi natin na nasa level 1 category na bagyo. Pero lagi kong sinasabi itong ating tropical cyclone threat. Potential halos araw-araw po. Nagbabago yan.
Pero kapag napansin nyo sa update natin at yun din ang naulit, no. Hindi masyadong nagbago ang direksyon. O galaw nito consistent o yung tinatawag natin na stationary ang kilos. Punang samaan ng panahon o LPA na yan na nakikita sa advanced weather forecast natin. Pag tinatawag na stationary yung halos hindi po gumagalaw, kaya may mga tansa pa ring magbago yan. Pwedeng maging high chance, pwedeng maging medium chance na maging tropical depression. Imo-monitor natin yan bawat update. So mga kaibigan ko, mga kababayan, uulitin ko, ngayong araw po ng December 18, wala tayong bagyo o low pressure area na mino-monitor sa loob at sa labas ng ating bansa. Yan lang po muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. M.